Incoming Davao City Vice Mayor Baste Duterte ipinunto ang ugat ng patuloy na paglabag sa batas sa gabinete ni Marcos Jr. At ito aniya ang malawakang cronyism na naglalagay ng pansariling interes sa ibabaw ng bayan. Si MJ Mondihar sa report. Yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Ito ang sinabi ni Vice Mayor-elect Baste Duterte sa harap ng mga Pilipino sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilahad niya ang pagkakahawig ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diktadurya ng ama nitong si Ferdinand Edelin Marcos Sr. na nagdeklara ng batas militar o martial law noong 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1081. May mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali ginagawa, gusto niyan gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr. Ayon kay Duterte, may mga opisyal sa kasulukuyang pamahalaan ang gumagalaw para sa pansariling kapakinabangan at hindi para sa interes ng bayan. Tinukoy niya ang ilang opisyal mula sa sektor ng uniform services at mga miyembro ng gabinete na umunay bahagi ng isang uri ng crony politics. Ang political cronyism ay isang uri ng katiwalian kung saan nilalagay ang mga kaibigan, kakampi o kamag-anak sa posisyon ng kapangyarihan kahit kulang sila sa kakayahan o kwalifikasyon. Dahil dito, madalas na naipapasa ang mga kontrata, nakukuha ang proteksyon o nagbibigay kapangyarihan batay sa personal loyalty, hindi sa merito o kakayahan. Kasama rito ang pagsunod ng ilang opisyal sa mga utos na labag sa batas, kapalit ng personal benepisyo o pananatili sa pwesto. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Remulla. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. Sa huli, nanawagan naman ang bunsong kapatid ni VP Sara Duterte na maging mapagmatyag ang mga Pilipino. Hinimok niya ang publiko na tutulan ang mga sakim na opisyal na nilalabag ang batas para lamang sa sariling kapakanan. So kaya makita nyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.